Kawawa naman. Si Digong umiyak. Ang inyong Digong umiyak, oh. Bigyan nyo ng ano panyo. Damihan nyo. 10 panyo ang bigay nyo. Para magmukhang makatotohanan. Ngayon pa iyak-iyak ka, pero noon angas-angas ka. KO! Ganito kasi yan. Pag hindi mo kaya, wag ka maangas. Pag hindi mo kaya yung future na paparating sa'yo, wag kang mag-angas ngayon. Kasi ngayon, maangas ka. Din pag ikaw na yung tinututukan, magmamakaawa ka na, magpapaawa ka na, iiyak ka na. Oh, sabi ng isa dito, sabi ni Arthur Parado, bayaran lang vlogger. Oo nga. Bayad nga ako eh. Oh, pero bumaba yung bayad sa akin ngayon ni ng totoong bangag na si Fiona. So, ang binayad sa akin ngayon medyo bumaba kasi hindi daw muna siya nakapagnakaw pa eh. Magnanakaw daw muna. So, ang bayad sa akin ngayon ay 500,000 pa lang. Bumaba nung nakaraan sa milyon kada araw, ngayon 500,000. Magnakaw daw muna siya. Oo. Sa kaban ng bayan para may pambayad siya sa mga vlogger-vloggeran niya. Ay, sabi ni Fiona sa akin. Ballpoint man, medyo bayaran muna kita ha, pero ano lang muna? 500k lang muna. Ha? Oo, magnanakaw pa kasi ako eh. Oo, medyo ubos na yung budget, ha? Bayaran muna kita ng 500k. Oh, yun yung sabi ni Fiona. Kasi gusto niya sirain ko yung tatay niya. Sabi ko naman sa kanya, ano man sisirain ko dyan? Diba? Ano man sisirain dyan? Sabi ko, mukha naman akong pera. Sabi ko, sige na, akin na. Magsyuktong-syuktong ako mamaya. Para may pansyuktong-syuktong ako dito. Akin na yung 500k. And then, binigay po sa akin cash. Hindi daw po sa GCash. Hindi daw po pwede sa mga bank accounts kasi matitrace daw yun. So, ang ginawa, inabot sa akin ni Fiona. Oh, naputing sobre. Kung sila, 7, 8, 9 na sobre. Oh, kung 9 na sobre yun sa kanila, akin isang sobre lang, pero malaki po yun. Oh, 500k. Oh. Oh, sino pa yung magtatanong dyan? Oh. Sino pa yung magtatanong? Ito? Iyak! Yung nasa gilid ko ngayon, nasusuka po ako. Yung nasa gilid ko. Nakakasuka talaga. Alam nyo, hindi lang sa physical na, pati sa pag-uugali, nakakasuka. KO! Nagdadrama. Makinig kayong DD Sheets dyan. Babanatan ko ngayon yung tatay nyong iyakin. Iyak pa more. Iyak pa more. Oh, 299 likes. Salamat po sa mga nag-like dyan. Tuloy natin. Balik ko lang ha. Tingnan nyo. Dapat may boses to. Hinuhuli na, pinaghahanap na ang putang, pinaghahanap ako ng mga kalaban ko. Inihahanda na ng Relax lang. Nag-dubsmash pa nga tayo eh. Hinahanap ako ng kalaban ko ngayon. Tulong! Putang ina, tulong! Inihahanda. Ang hirap mag-ano. Oh, kapihan muna natin, kapihan. Okay, shoutout kay Kichi Vlog magandang gabi. Sino pa tong isa? Oh, nahawa na sa pag-arte ng mga kaalyado niyang kaalyado ng mga artista. Artista na rin pala to si Digong. Oh. Alam naman natin yan, Ma Marilo, na joke lang yan ni Digong. Drama lang yan. Ganito, iiyak siya ngayon. Tapos may mga tangang Pilipino, kawawa naman ang tatay Digong natin. Suportahan natin ang tatay Digong natin. Tingnan mo, umiiyak, nakakaawa. And then, kinabukasan, biglang mag-announce. Joke ko lang yun. Nasayang yung luha ng mga supporter niya. Kung ganun.
Joke pa lang po yun. Yung iyak ko, joke lang yun. Eh, ikaw na shits na umiyak. Joke lang din yun. Iniyakan. Pero, eto andyan si Digong, buhay po. Huwag po nating iiyakan yung buhay. Ha? Ang pangit naman. Kayo naman, buhay pa yung tao, pinapatay nyo na. Tuloy natin to. Dana ng Department of Justice ang isang briefer para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magabayan siya sa mga posibleng pangyayari sakaling arrestuhin o mag-issue ng arrest warrant, ang International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan na. Nung narinig ni Digong yung balita, eto yung nangyari. Magdadrama siya. Tabang ka na po. Tabang ka na ako. KO! Tabangi ko ninyo. Kayang International Criminal Court, basig dakpon ko. Tabangi yun ko ninyo. Isog-isog ragod ko, pero di man ko isog eh. Hadlok man ko pag isog raman ko kay na may security. Pero pag wala yung security, hadlok man ko. Tabangi ko ninyo. Iboto si Bato. May marunong palang umiyak. Hoy kayo umiiyak lang yung tao, binabaran nyo. Huwag nyo nang pahiya. Ha? Lahat naman tayo umiiyak, no? Kaya nga lang, sobrang to si Digong eh. Ang pangit kasi tingnan sa tao, no, iiyak ka, yung nag-aangas-angas ka, maangas ka, piling mo ikaw yung Panginoon. Oo, pero umiiyak ka ngayon. Ang pangit tingnan eh. 'Di ba? Nakakahiya yun. Dapat maangas ka. Rodrigo Duterte. Tabang ka na po. Yay! Si Tatay Digong umiyak. Ang galing talaga ni Tatay. Pati ba naman yung pag-iyak, papalakpakan? Hindi mo naman mga tanga. Akalain mo, umiyak lang yung tatay nila. Pumalakpak. Aba, baka siguro kahit pagtae siguro, palakpakan nyo pa rin. Kung halimbawa ako si Digong, tapos bigla akong tatae sa harapan nyo, yee! Tumayo yung idol ko! Papalakpakan nyo pa rin? KO! Ang tatanga! Tingnan yung mukha niya, pang umiyak, parang garapata. Oy, huwag naman kayo malait. Grabe naman kayo, ha? Camille, shoutout po sa'yo, ha? Grabe naman kayo. Hindi naman garapata yan. Ay, tao pa rin yan. Kaya nga lang, ang tingin niya sa mga Pilipino, hindi po tao. Tingnan niya, magpapalakpakan yan, ha? Balik natin kaunti. Tabang ka na po. Grabe, matindi na yung sira ng utak ng madidiis ba? Matindi na, no? Parang, ano bang nakain ng mga didiis? Bigas? Bigas ba kinakain ito, pulbron? Ang tatanga eh. Huwag akong mga anak na nagsilbi karoon sa gobyerno. Yung mga anak mo na nagsisilbi sa gobyerno? O nagnanakaw? Diyan sa gobyerno? Tanong ko lang po yun, ha? Nagsisilbi nga ba talaga? Kasi pag sinabi mong nagsisilbi yung mga anak mo sa gobyerno, ibig sabihin, dapat nagtatrabaho yung mga yan. Diba? Pero si Sara, anong ginagawa? Puro paninira sa administrasyon. Hindi trabaho yung ginagawa. Klaro naman eh. KO! Trabaho ba ang ginagawa ng anak mo? Nagtatrabaho ba ng maayos yung anak mo? Wala eh. Fake news ka. Hindi namin nakikitang yung anak mo nagtatrabaho sa gobyerno. Pwede kung sabihin natin baka. Baka lang. Baka may bagong plano na magnakaw. Baka lang naman. Hindi ko naman sinasabing
Diba? Sus! Ah, Kanang, di, wala na si Digong. Stress na ito. Ramdam niya ngayon. Imbis na mag-relax ka, hindi siya makakapag-relax eh. Kasi ramdam niya ngayon yung stress. Patong-patong na problema yung dumating kay Digong ngayon. Kaninong kagagawan? Kagagawan ba natin ang mga content creator? Hindi po, kasi nagre-react lang tayo sa mga issue. Ha? Kasi sinasabi nila, sinisiraan natin. Hindi. Siya mismo, yung may kagagawan yan. Siya mismo yung gumawa ng problema na yan. Diba? Patong-patong na problema yung dumating sa kanya ngayon. Kaya, hindi na makatulog ng maayos to eh. Pagpalagay natin, sige, sanay ka sa mga issue. Pero iba to eh. Diba? Kung sa Davao noon, mayor ka, may naghahabol sa'yo, maliit lang yun. Pero ito, halos buong, buong bansa, mga Pilipino, sumisigaw ng hustisya. Diba? Hindi na makatulog yan si Digong, baka hindi pa makakain ng maayos eh. Kasi ang tao po kasi, pag may stress yan, hindi po makakain. Diba? Hindi po yan makakain ng maayos. Iisipin niya, papasok at papasok sa utak niya yung mga kapalpakan na ginawa niya. At syempre yung mga naghahabol sa kanya. nakulong kong yawa. Tingnan mo. Mga bangag, di ba? Umiiyak kanina tapos biglang joke. Nagtawanan yung mga bangag. Kahit hindi naman nakakatawa. Di ba? Tayo pag malungkot, dapat malungkot lang eh. Oo. Pero iba tong mga to. Malungkot ng 1 segundo, after nyan tatawa na ulit. Ganun po ang mga adik. Kasi itong mga nanonood kay Digong dyan, mga adik. Umiiyak ka ngayon kasi naawa ka sa tao. Oh, maya-maya tatawa ka din. O di bangag ka. KO! Adik ka. 'Di ba? Oy, VIPs worldwide, shoutout sa iyo. Salamat po sa palike. Oh, nagdadrama nga. Oh, tuloy. Jay, shoutout ah. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, kasama rin sa briefer ang Nora Aleta, shoutout. pag-aaral sa muling paglahok ng Pilipinas sa ICC. It will have to be a very objective briefer para malaman ni Presidente kung paano siya gagalaw. No? Once the ICC warrants of arrest, if ever, are issued, then he will know kung ano yung mga legalities, yung mga options niya, at yung... Katulad nitong Andro Escalante tanga. Oh, 'di ba? Nasaktan po siya. Kasi yung tatay niya, iyakin pala. Oh, tingnan mo to. Tingnan mo yung tatay mo, tingnan mo. Oy! Ano nangyari? Nangyari sa tatay mo. Yan tulungan mo naman, bigyan mo ng tissue. Ha? Andro Escalante. Ang yabang ko daw mag-vlog. Vlog yung ginagawa ko, hindi vlog. Manunulat? Tanga kang putang ina mo ka. Ha? Andro Escalante, buong pamilya mo, putang ina niyo. Video to, vlog yung ginagawa ko, tapos sasabihin mo, vlog. BLOG, vlog. Kung manunulat? Ako nga, pinakatamad. Alam nyo, nung high school ako, elementary, tamad po ako magsulat. Oh, bakit mo sasabihin nagbablog ako? Katamad kong magsulat? Tamad akong magsulat, tapos nagbablog ako? Tanga? Ang bobo. Ito po, isunod po natin ito ha. Isunod po natin ito, itong video na to. Okay. Vlog daw, vlog. Pagkatanga. Mas mabuti kung humarap sana sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Department of Justice o DOJ Undersecretary Jesse Andres, para maipaliwanag ng Vice Presidente ang buong detalye ng umano'y banta nito Isa pa laban to si Sara. Yung banta, dapat mong ipaliwanag yan. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung banta, kailangan mo pag-usapan. So,
Alam mo kasi, hindi mo mapapaikot ang NBI, Sara Duterte, pag-usapang pagbabanta. Kasi, NBI yung pinakamagaling mag-imbestiga pagdating dyan. O hindi ka naman pwedeng gumawa-gawa ng kwento. Diba? Or faking mga ebidensya. Kasi, mabubuking at mabubuking yan. Lalo ka mapahiya. O, mas maganda sana kung humarap ka. Kaso hindi ka harap. Kasi alam mo, na pag humarap ka, sunog ka dun. Dahil fake news ka. KO. Diba? Sinungaling ka. Oo. Hindi talaga harap. Ikaw ba naman, yung mga Duterte po, sa Davao pa lang yung notebook dyan sa Davao, yung mga krimen dyan sa Davao, dinudoktor po ng mga Duterte. Dapat nga, naging doktor na lang itong mga to diba? Dinudoktor po nila yung mga krimen dyan sa Davao. O tingnan mo, may illegal pugod dyan. O may pagawaan ng shabu dyan. Pero sabi nila, peaceful daw yung Davao. Pero nandun po lahat ng mga kriminal nagtatago. Oh. Sabi ni Newton, vlogger ka lang boy, hindi ako vlogger lang. Ako'y galing pa sa ibang planeta. Nakatutok ako ngayon sa mga Duterte. Hindi lang ako vlogger. Aaminin ko. Isa akong alien. Mas mataas pa ako sa inyong mga tao. Kasi isa akong alien, nag-iimbestiga ako dito sa inyong mundo. KO. Ka lang, vlogger ka lang, bobo ka. Alam mo namang hindi ako tao. Alien ako. Tatanga-tanga ka, mamaya tanggalan kita ng utak Ba? Vlogger ka lang, boy. Tanga. Mamaya nga, doon ako sa buwan mamaya. Abangan nyo. KO. Kaso walang signal dun Mag-vlog na lang ako dun. Tatanga-tanga ka, bigla ka mag-comment dyan ng pambobo. Vlogger ka lang, boy. Anong pinagkaiba namin ng mga dyan sa kabila? Sila vlogger din. At least ako, alien na vlogger. Uy, sipain ko yung utak mo Gusto mo? Gusto mo? Sabi ni Ricky, pipin ko to para mabasa nyo pipin ko. Sabi niya, ikwento mo din kung paano ibalita sa abroad ang korupsyon ng gobyerno. Korupsyon ng gobyernong Marcos, uutusan mo ako magkwento. Samantala, ang pinapaniwalaan nyo si Minay, yung mga fake news. Diba? Gusto kong ikwento yung gusto mo. Yung gusto mong iutos sa akin. Tapos yung pinakatotoong issue, wala na, hindi na natin pag-uusapan. Yung confidential funds, hindi na natin pag-uusapan. Gusto mo yon? Malas mo, kailangan mo muna lumuhod sa akin, magmakaawa, na please, ballpoint man, ikwento mo itong ganito, ganyan. Oo, please, din tsupain mo yung aso ko, pantutin mo yung mga siraulong aso dyan sa kabila. Baka sakaling pumayag ako, na payagan ko yung request mo sa akin. Magmakaawa ka muna, luhod ka muna, utang ina mo kasi paing kita Ang korupsyon ng mga Duterte ang dapat pag-usapan kasi sila yung mga kurakot. Tira mo nga ang Pangulo, regalo niya sa kanyang kaarawan, 328 million. 328 million, pinamigay lang. Kung kurakot yung administrasyon o ang Pangulo, dapat, hindi na. Akin to regalo sa akin to ba't ko ipapamigay? Ang Tamura, shoutout to Pero, tinulong niya sa mga hospital, diba? Tapos sasabihin mo, kurakot ang Pangulo. Lapit ka nga sa akin, babatukan kita. Ipukpok ko sa ulo mo itong basong hawak ko ngayon. Bobo. Gusto mo, pukpukin kita? Tatanga-tanga Huwag tatanga-tanga. Gayon din kina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito po ay pagkakataon na binibigay ng National Bureau of Investigation para ilagay niya sa Klaro po wag niyo akong sabihin, vlogger ka lang. Hindi ako vlogger lang. Galing pa ako sa outer space. Nagpunta ako dito para lang sa mga Duterte. KO. Para klaro yan. konteksto yung kanyang pagbabanta. Ngunit kami po ay hindi rin masaya na hindi naman niya pinaunlakan. Kung sumagot sana ang Siyempre, sino bang magiging masaya? 'Di ba? Inimbitahan nyo. Hindi pumunta. Katulad sa Quadcom noon,
si Sara Duterte inimbitahan sa Quadcom. Aba, ang pumunta doon sa Quadcom, hindi naman imbitado, yung ang laki ng katawan, pinadala niya doon. Hindi naman imbitado sa handaan. Pero nandun, pumuntang kapal ng muka. Recon dyan, shoutout to Ayun, sinipa palabas ng Quadcom. Lawyer yata yun ni Sare. Diba? Sinipa. Si Presidente ay maaari pa siyang makaiwas sa kriminal na pananagutan. Binigyang diin pa ni Yusek Andres na bagamat sila ay nasa ilalim ng tanggapan ng Pangulo, patas ang kanilang investigasyon. Hindi ho tayo nagpapadikta kahit kanino at wala naman pong pagdidikta. Yung proseso po na nakasaad sa batas na pagbigyan ang tao na magbigay ng paliwanag sa lahat ng akusasyon laban sa kanya. Kapag natapos ang investigasyon ng NBI at formal na naisampa sa DOJ ang posibleng reklamo, may panibago anyang pagkakataon si VP Duterte na sumagot sa isa sa gawang preliminary. Pero si Duterte, binigyan pa po ng chance ng NBI hanggang katapusan. Okay, kay John Cuerdo, shoutout to hanggang katapusan, kailangan niyang magparamdam sa NBI. Okay? Kung hindi magparamdam yan, mararamdaman niya yung hirap, yung problema. May problema ka na nga ngayon, mas lalo ka pang magka-problema. KO. Diba? Alam mo, si Sara, ma-pride ito. Ma-pride po si Sara. Pero, tandaan po natin, 7 pesos lang po yung pride sa tindahan. 7 pesos lang, kaya namin bilhin yan. Nabibili lang yan. Napakamura naman. Diba? KO. Yung pride mo, Sara, wala yan. Sus, maglaba ka na lang. Gamit yung pride. Preliminary investigation. Ang preliminary investigation po na kung matutuloy sa Department of Justice ay isa pong pagkakataon muli para sa pangalawang Pangulo na magbigay ng kanyang pahayag. Part 2 yan ng due process at kami po... Kailangan niya kasing i-explain kasi patas naman po. Patas, pakikinggan po siya. Hindi naman siya ginigipit. 'Di ba? Pero kasi, pag hindi ka pumunta, anong iisipin ng mga Pilipino? Guilty ka. Kasi hindi mo kayang ipaliwanag yung mga binitawan mong salita. KO. Yung First Lady ngayon, pinagtatawanan ka lang. Kasi bakit? Nasa isip ng tao, magbabanta-banta ka sa amin, tapos di mo pala kayang panindigan. Yan sabi ng First Lady, di nakakahiya ka, pinagtawanan ka lang. KO. Sara Duterte, pinagtawanan. Nakakahiya yun. Giging patas at tuwid sa aming gagawing investigasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Sabi ni ipipin ko Hindi ko mapin. Sabi ni Buddy to Clean, isa lang masasabi ko, bobo ka. Ang dami mo nang sinabi isa ba to? Ilang to? Isa lang daw masasabi niya. Bobo daw ako. Samantalang, kung titingnan mo, yung comment niya, siya yung bobo. Ang spelling ng bobo niya, B-U-B-U. 4 na letra na nga lang, yung kino-comment mo, hindi mo pa may spelling yung bobo. Yung bobo, sasabihin akong bobo. B-U-B-U. Isa lang daw masasabi niya sa akin, bobo daw ako. Nung tinignan ko yung spelling niya sa bobo, palpak. B-U-B-U. Next time pag babanat kayo sa akin, siguraduhin yung mga comment nyo, hindi palpak. Kasi masisilip at masisilip ko yan yung inyong kapalpakan. Balik ang grade 1, putang ina mo ka, mali-mali pa spelling mo, balik ang grade 1. And then pag natuto ka na, kung ano yung spelling ng bobo, balik ka dito sa comment section. I-comment mo ulit. Pag tumama ka, papalakpakan kita. Grabe! Hindi ako makapaniwala. Yung bobo. Yung pa yung magsasabing, isa lang masasabi ko sa'yo. Bobo ka. Ay, nako. Kinikilig yung itlog ko dito sa mga bobo. Pag DDS talaga, ingot. Tama yan, Magnus Charm. Pag DDS talaga, hindi lang ingot. Ano pa?
Karamihan dyan, mga pukpok. serbisyo Diba?